Sabi ng daddy ko, ang lahat to ng bagay nagbabago. Minsan, maganda raw ang pagbabago. Pero minsan naman, hindi. Lo, ang bahay po natin. Ibayan mong loob mo, Apo. Ang lahat ng bagay lahat ng tao nagbabago. Hindi ito maiiwasan. Uy! Turing! Rod. Kaya pa kayo. Tuloy. Hindi naman masyado. Salamat. Pasok. Salamat. Parang napabilis yata balik ninyo. Kala ko magkukupuli ka pa ng bahay mo. Nako, Turing, hindi na kayang kumpunihin yun. Mukhang kailangan na ni Lolo magpatayo ng bagong bahay. Mukhang makikitira kami sa iyo ng matagal-tagal pa, Turing. Pasensya sa abala. Hindi ko kayo nakakaabala. Dumito na muna kayo habang inaayos niyo pa yung bahay niyo. Nga lang, marami tayo ngayon. Nandito rin yung mga iba ng siraan ng bagyo Pasensya na kayo. Pasensya muna ng medyo magsisiksikan tayo lang. Napakabuti mo talagang kapitbahay na, Turing. Salamat ha. Ang totoo nga niyan pinag-iisipan ko nang ibenta yung lupa namin sa Dalampasigan. Ibibenta niyo po? Bakit po, Lo? Halos 50 taon na rin ako nakatira sa bahay na yon. At
marami-rami na rin bagyong naranasan ko. Pero nitong mga nakaraang taon, napansin ko parang iba ng galit ng kalikasan. Mas malala, mas nakakatakot na epekto. Nag-aalala ko na baka sa susunod hindi lang ganitong mangyari. Pero Lo, di ba, lagi naman po tayong handa. Bakit ba kailangan natin lumipat ng lugar? Ano ba ang unang dapat gawin kapag nasa peligrosong lugar ka, Nikki? Ang sabi niyo po, lumikas muna sa mas ligtas na lugar. Tama. Nasa peligroso na yung lugar natin, Nikki. Palagay ko panahon na para maghanap ng mas ligtas na lugar. Mami! Doktora! Kumusta? Tuloy kayo. Salamat. Sige, akit ko kami. Akit muna kayo. Parang. Handa muna na maiinom. Sige. Meron si Daddy, di ba? Hindi. Kasi magkape muna kayo. Salamat. Salamat ng marami. Doktora. Salamat. Iwan ko muna kayo. Yung ginagawa ko kanina. Ano pa? Sige, salamat. Bahala muna kayo dyan. Ano? Mami, kuha nga nagiging mas delikado na mabagyo ngayon, no? Ang totoo niyan, yan ang pinag-aaralan ngayon ng mga scientists sa buong mundo. Isa yan sa mga posibleng epekto ng climate change. Ano po yung climate change, ma? Ang climate, parang pattern niya ng panahon eh. Halimbawa, tinan mo yung kalendaryo. Sa Amerika, meron itong 4 na seasons. Magsisimula muna yan sa winter, tapos sa spring, sa summer, autumn, or fall. Tapos po, winter ulit. Tama. Dito naman sa Pilipinas, meron tayong tag-ulan at saka Tag-araw, tapos tag-ulan ulit? correct. Pero ngayon nakakalito na eh. Kasi nag-uulan kahit tag-araw na. Tapos maaraw naman at matindi ang init kapag tag-ulan na dapat. Itong hindi pangkaraniwang pagbabago ng pattern ng panahon, ito ang tinatawag na climate change. Nagbabago na po ba ang pattern ng panahon dito sa mundo? Oo, anak. Ngayon, isipin ninyo kung anong epekto nito sa atin. Kung magsasaka ka, halimbawa, kung magtatanim ka sa tag-ulan, Hindi ko na po alam kung ano yung tatanim ko. Kasi nga po, pabago-bago ang pattern ng panahon. Pero ano po ba dahilan kung bakit nagkakaroon ng climate change? Diyan naman papasok ang global warming. Ito yung kapansin-pansin na pag-init sa mundo. Paano po yun? Teka, ito may nakuha ako sa internet tungkol dyan. Patingin. Ito, ipapaliwanag nito ang global warming. Papasok ang init ng araw sa atmosphere ng mundo. Pero yung ibang init, lalabas uli yun papunta sa outer space. ang problema, gumagamit tayo mga tao ng chemicals at fossil fuels tulad ng uling at gasolina. Ito ay naglalabas ng mga greenhouse gases tulad ng carbon dioxide, carbon monoxide, at methane. Naiipon sa atmosphere ang mga greenhouse gases. At ang mga ito ang pumipigil sa paglabas ng init sa mundo. Yun ang global warming. Ngayon, kapag sobrang init na sa mundo, nagbabago ang climate. Bakit po ganun? Parang dito sa loob ng bahay, kapag sobrang init, madaling malantay ang mga halaman. Tapos, kailangan mo pa magbukas ng electric fan, ng air conditioner. Pati yung mga pagkain sa mesa, madaling mapanis. Mas mabilis na rin matunaw yung ice cream, di ba, Daddy? At mas mabilis na rin uminit ang ulo ng mga tao.
Di ba parang si Daddy paminsan, mabilis na uminit ang ulo. Uy, Daddy, please lang, joke lang yun, joke lang. Okay. Okay lang. Pero alam niyo ba, may epekto sa kalusugan ng mga taong climate change. Sa mga ospital, dumadami ang kaso ng diarrhea, dengue at malaria. Tama. Umuulan din kasi ngayon kaya nagkakaroon ng pangingitlugan ang mga lamok. Tapos iinit naman. Kaya nabubuhay at nagiging lamok kaagad ang mga kitikiti. Nagiging lamok pala yung mga yun. Bukod pa syempre yung mga nagkakasakit dahil sa sobrang init at kakulangan sa tubig. Kung bumabaha kasi dito sa atin, sa ibang parte naman ng mundo, kulang sa tubig dahil sa tagtuyot. Alam niyo, gagawa kami ng special issue ng supplement sa linggo tungkol sa climate change. Saan yung mabuti? Nandun lahat ng impormasyon na ito. Ibig sabihin, tayo rin ang dahilan kung bakit may climate change. Oo, ganun na nga. Tayo rin ang dahilan kung bakit kami aalis sa bahay. Bakit kaya ganun ano? Kung kailan nagkaroon na ako ng kaibigan, tsaka pa kami aalis. Nakakainis nga eh. Kasalanan kasi yan ng climate change na yun eh. Wala naman tayong magagawa, hindi naman natin yung kayang pigilan eh. Wala nga po ba? Meron. Kahit bata pa lang kayo, may magagawa na kayo. Ano bang sanhi ng climate change? Global warming po. At ano naman ang sanhi ng global warming? Paggamit daw po ng gasolina, uling at kuryente. Ibig sabihin, kung mababawasan ang paggamit ng uling, gasolina, kuryente, mababawasan din ang global warming. At magpapabagal ang epekto ng climate change. Tama si Lolo! Wait first. Kailan nga pala ulit lalabas yung special issue ng dyaryo ni Tito Rod? Maraming nagsasabi na ang mga batang kagaya ko ang kinabukasan ng Pilipinas at ng buong mundo. Pero kapag naiisip ko kung ano ang mangyayari 10 o 20 taon mula ngayon, natatakot ako. May dagat pa kaya sa panahon na yun? Nabasa ko sa dyaryo na sa sobrang init, nasunog daw pati ang mga koras na nasa ilalim ng dagat. Paano mabubuhay ang mga isda kung wala silang koras na titirahan? Saan sila mangingingain? At ano ang kakainin nila? O kabaliktaran ba ang mangyayari? Sabi ng mga eksperto, masyado daw marami ang ulan at tumataas ang tubig sa dagat dahil sa sobrang init. Ngayon pa lang, unti-unti nang nilalamon ng dagat ang mga komunidad sa mga baybayin. Dadating kaya ang panahon na lulubog na ang buong mundo at magiging isang napakalaking dagat? May gubat pa kaya sa pagtanda ko? Mahigit kalahati na ng kagubatan sa mundo ang nawala sa loob ng 100 taon. Sayang, nakakabawas pa naman sa mga greenhouse gases ang mga puno at halaman. Mas maraming puno, mas kaunti ang gases na nagpapainit sa mundo natin. Taon-taon, nasusunog ang mga kagubatan dahil sa sobrang init. Forest fires ang tawag dito. Pero ang talagang dahilan ng pagkakalbo ng kagubatan ay ang sobrang pagtutroso at pagdimina ng tao. May hangin pa kaya sa pagtanda ko? Napupuno ng polusyon ang hangin natin na hindi lang nagdadala ng sakit sa paghinga, kundi nagpapainit din sa mundo.
Dumarami ng dumarami ang mga sasakyan. Naglalakihan ng mga pabrika at pagawaan. Gumagamit tayo ng mga dekuryenteng appliances at ng mga kemikal na dumadagdag sa epekto ng climate change. Hindi pa huli ang lahat. Kaya pang sagipin ang kinabukasan namin. Magtanim tayo ng mga puno't halaman. Iwasan ang mga gawain na nakakadagdag sa greenhouse gases, kaya ng pagsisika, Pag-aaksaya ng kuryente, sobrang paggamit ng mga sasakyan di gasolina, para sa aming mga kabataan daw ang kinabukasan. pero nasa kamay natin lahat, bata man o matanda, ang kinabukasang iyon. Napagdesisyonan ko, hindi na muna natin ipagbibili itong bahay. Talaga po? Baka sakaling may pag-asa pang magbago ang ugali at kaisipan ng mga tao. Baka sakaling maging ligtas ulit itong lugar natin. Ano tinitingin-tingin niyo dyan? Tulungan niyo ako. Salamat. Ay, salamat. Alam niyo ba, maraming taga rito ang nakabasa ng special issue. Oo nga po eh. Maraming salamat po at pinayagan nyo kami para magsulat dito, Tito Rod. Ako nga dapat magpasalamat sa inyo eh. Maraming magandang feedback doon sa sinulat niyo. Ako, mukhang may magmamana na sa pagiging manunulat mo ron. At ngayon pa lang, nararamdaman na natin ang mabuting epekto ng sinulat nila. Buti naman kung gano'n, Lon. Malayo ang kaya ng bato sa dagat. Po. Ha? Labang ka? Labang sa lolo mo? Lumalakas ang ihip ng hangin, ang paggalaw ng ulap ay matulim, kalangitan ay makulimlim. Kahit bata pa lang tayo, may magagawa na tayo panglaban sa epekto ng climate change. Pero alam nyo ba, pinakamalakas maglabas ng greenhouse gases ay ang mga power plant na gumagamit ng uling o gasolina. Kaya, kung mababawasan natin ang paggamit ng kuryente, mababawasan din ang uling o gasolina na ginagamit ng mga power plant. Patayin at hugutin sa saksakan
ang mga appliances kapag hindi naman ginagamit. Lalo na ang mga TV at radyo na may standby mode. Kumakain pa rin ng kuryente ang mga yan kahit naka-off. Gumamit din ng energy-saving devices gaya ng CFLs o compact fluorescent lamps. Bawasan din ang paggamit ng makinarya o sasakyan na gumagamit ng gasolina. Kung malapit lang ang pupuntahan, sumakay na lang ng jeep o tricycle. Kung kaya maglakad o magbisikleta, magpahatid na lang sa school service kaysa magpahatid sa kotse ni Daddy. Kung may mga kapitbahay kayo na iisang lugar lang ang pupuntahan, mag-angkasa na lang o carpool. Nakakadagdag din sa greenhouse gases ang mga basura natin. Kaya tumulong sa pag-iwas sa pagdami ng basura. Mag-segregate ng basura. O kaya ay mag-recycle. At wag na wag magsisiga ha. Alam nyo ba, napakalaking tulong din ang pagtatanim ng mga puno? Kasi, kaya nang linisin ng isang puno ang usok na galing sa 10 sasakyan. Mas maraming puno, mas konti ang greenhouse gases at polusyon. Kaya alagaan natin ang mga puno. At kausapin din naman magulang ninyo kung ano mong dapat gawin tungkol sa climate change. Sa taong laging handa, disaster ay walang panama. Sa gitna